Chloe San Jose abot tenga ang ngiti matapos kunin ng East West Bank bilang endorser si Carlos Yulo. Yan po yung ating bibigyan ng komento, reaksyon, opinion sa araw na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong patuloy na pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At ang video po na gagawa natin ng reaction ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Muli po ako ang inyong lingkod, Tagapanood TV. At isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Huwag na nating patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Sa kabila ng matitinding batikos na natatanggap ni two-time gold medalist Carlos Yulo, muli naman siyang nakatanggap ng million incentive sa East West Bank kung saan ay ginawa siyang bagong ambassador. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Mukhang aabot tenga na naman nga ang ngiti ni Chloe San Jose sa bagong endorsement ni Carlos Yulo ngayon na East West Bank kung saan ay binigyan na naman ng million incentives ang kanyang boyfriend at ginawang bagong ambassador ng nasabing bangko. Sa kabila nga ng maraming batikos na natatanggap ni Golden Boy ay hindi naman nagpatinag ang East West Bank na kunin pa rin siya bilang bagong endorser at ambassador ng kanilang negosyo. Gayunman tila halo-halo na naman ang naging reaksyon ng mga netizens dito. Matatandaan kasi na napabalita na marami na ang nag-backout kay Carlos bilang endorser dahil sa family issue nito at hindi magandang ehemplo sa mga tao lalong-lalo na sa mga kabataan at mga magulang. Pero gayunman, hindi naman nagpatinag ang nasabing bangko at kinuha pa rin nila si Carlos kahit marami na ang umatras na malalaking kumpanya sa binata, dahil nainiwala sila na mas marami pa rin tagahanga si Carlos. Naniniwala din sila na sa pagkuha nila kay Carlos bilang bagong ambassador ay mas lalakas pa ang kanilang negosyo at mas lalong tatangkilikin pa ng mga tao ang kanilang kumpanya, at baka yung ibang loyal nga sa kanilang mga bangko ay lumipat pa sa kanila. Ito ang kanilang paniniwala. Dahil naniniwala silang malakas ang karisma ni Carlos Yulo at maraming mai-inspire sa kwento ng kanyang buhay dahil sa mga hirap daw umano na pinagdaanan nito bago makuha ang 2 gintong medalya. Inamin naman ni Carlos na nagsimula siyang maging parte ng nasabing bangko noong 2023, kaya naman siya ang kinuhang ambassador dahil na rin sa tiwala na ibinigay sa kanya. Samantala, marami naman ang nakapansin na sa unang pagkakataon ay hindi niya kasama si Chloe sa binigay sa kanyang parangal ng East West Bank, gayunman, ay abot tenga na naman ang ngiti nito dahil sa million incentives na ibinigay kay Carlos. Matatandaan din na sobrang natuwa si Chloe nang aminin sa kanya ni Carlos na gusto na siyang pakasalan at bumuo na sila ng sariling pamilya at magkaroon ng mga anak. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Bigla ko pong naalala yung isang komento ng isang netizen, mga tagapanood, no, na karamihan daw po ng nagagalit kay Carlos Yulo ay walang ipon sa bangko. Ito po siguro yung dahilan ng East West Bank kaya kinuha nila si Carlos Yulo, na sa kabila ng marami pong nagagalit dito, mas marami din naman po ang naniniwala at humahanga pa rin kay Carlos Yulo. Lalo na po yung mga mayayaman na wala naman po talagang pakialam sa issue ng ibang tao. Basta ang mahalaga lang po sa kanila kung paano pa palakihin o payamanin yung mga kanilang sarili. Kaya yun ang target market ng mga bangko, mga tagapanood. Hindi katulad ng ibang endorsement na yung target nila is mga nanay. Natural, hindi nila kukunin si Carlos Yulo kasi ang market po nila is mga nanay po, na which is sila po yung magpapainom ng produkto nila dun sa kanilang mga anak. Depende po siguro yan, mga tagapanood, sa kumpanya. So, ibig sabihin nito, paldo-paldo na naman po si Carlos Yulo. At syempre po, paldo-paldo rin si Chloe San Jose dahil kasama po siya dito, mga tagapanood. 'Di ba? Napapabalita nga po na nagsasama na sila kahit hindi pa sila kasal. In short, live-in na po sila, mga tagapanood. Kaya kung anong meron si Aloy, malamang meron din po si Chloe. Kung ano po yung mapapakinabangan ni Carlos Yulo dito sa bangkong ito, mga incentives na yan, mararamdaman din po, matitikman din po yan ni Chloe San Jose. Panigurado po yan, mga tagapanood. So yun lang po, mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel,
huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.